Welcome to Donmar TV News Channel. The Russia-Ukraine crisis poses a threat in the oil supply in the Philippines. This may cause price increase not only in petroleum products but also the basic commodities in the country. Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso fears this and hopes that the government is doing all the necessary measures for it. With the situation in Russia and Ukraine, I hope, let's just all pray na wag mangyari yung posibleng away doon, because sigurado ako na patuloy natataas ang presyo ng langis kasi magkakaroon tayo ng problema sa supply. With this, the Aksyon Demokratiko standard-bearer urges the government and the public to not depend on importations and start choosing local produce instead. To help lower the price of primary commodities, Dumagoso plans to reduce the government tax of oil and electricity should he be elected as the next president of the country. I made a commitment to cut taxes on oil at 50% and cut taxes at 50% of electricity. Kasi nung sinasabi ko yun, may projection kaming nakikita that in the coming months, these things will happen. Today, thousands of residents of Pangasinan province extended their support to the campaign of Mayor Isko Moreno and Doc Willie Ong tandem, as well as their allies. Presidential candidate and Vice President Leni Robredo plans to create an interagency task force that will look after the needs of returning overseas Filipino workers or OFWs in the country. In a virtual launch of her overseas Filipino supporters called Solid Leni Kiko Global, Robredo laid out her plans for Filipinos abroad and OFWs should she win the presidency. The Vice President wants to revive the economy to generate more job opportunities and streamline government processes without corruption. Mula dito papasok ang investments, dadami ang trabaho, at kung matututukan ng mga key industries, aangat ang pasahod para tumumbas ito sa talino ng Pilipino. Yung mga benefits dapat na nakukuha nyo dyan sa mga bansang pinagtatrabahuhan ninyo, kailangan na o-offer din natin dito. Robredo adds she will pursue entering into more labor agreements with various countries to protect the rights and welfare of OFWs. This, as Robredo believes that the existing bilateral agreements are not enough. Tututukan natin yung mga bansang maraming kaso sa pang-aabuso ng mga OFWs. At makikipag-ugnayan tayo sa gobyerno ng mga bansang ito para igiit ang karapatan at dignidad ng mga kababayan natin. Kung may choice ang Pilipino, kung pwede lang sana siyang hindi na umalis para magkaroon ng mas may dignidad na trabaho, mas pipiliin ng karamihan na manatili dito sa atin, na hindi iniiwan yung mga mahal sa buhay. Robredo also seeks to establish an OFW reintegration pension fund for skills development of returning OFWs. Another is a one-stop migration resource centers in key cities and municipalities that will address the needs of the families of OFWs here in the country. Meanwhile, Robredo's running mate, Senator Francis Kiko Pangilinan, held a dialogue with vegetable vendors and traders in La Trinidad Vegetable Trading Post and talked about the effects of vegetable smuggling in their livelihood. Mula pa nung July hanggang sa ngayon, patuloy. Sabi nila, yung mga vegetable farmer dito, ang nawawala mga 2.5 million pesos a day. Bagsak ang demand sa Maynila dahil yung carrot galing ng China mas mura. Kaya narito tayo. Pangilinan says he will write to Senate President Vicente Soto III to schedule the second hearing of the Senate Committee of the Whole on vegetable smuggling. Kanina po, in-announce po ni Secretary Carlo Nograles na wala pa daw pong ini-endorso ang Pangulo para po sa pagka-presidente. Bagamat sinabi po ng kanyang anak na si Mayor Inday Sara na sana ay endorso ng Pangulo ito pong si BBM sa pagka-Pangulo. Tatanungin ko nga kayo. Kayo po ba halimbawa, may endorso ang Pangulo na hindi nyo naman gusto pero love nyo ang Pangulo, susundin nyo ba ang i-endorso ng Pangulo? O, ganun lang. Simple lang. Ulitin natin, ha. Kung may endorse ba ang Pangulo na presidential candidate pero hindi natapat sa gusto nyo, i-endorse, susuportahan nyo ba ang Pangulo o ang endorso ng Pangulo kahit na
labag sa kalooban nyo dahil nga love nyo ang Pangulo. O yun ang sinasabi natin. Okay? Kasi ngayon, sa totoo lang, kahit ano sabihin nyo, kahit na katakot-takot ang birada din sa administrasyon Duterte, pero ang net satisfaction rating ng Pangulo, grabe, ganda pa rin. Normally, pagka ganitong panahon, ng presidente yung paalis na, papasubsub na ang rating. Pero ito, maganda pa rin ang rating. Kaya nga, tanong pagka ba sinuportahan ng Pangulo, malaki ba ang chance ang umalagwa? In-announce po ng kampo ni Mayor Isko Moreno na nagpahayag na ng suporta sa kanila, kay Yorme, ang Mayor Rodrigo Roa Duterte National Executive Committee, o kumbaga isang grupong maka Duterte, in-endorse na si Mayor Isko. So ang inaasahan ng iba, siguro kasunod niyan si Pangulo na mismo ang mag-i-endorso kay Mayor Isko. Ayun. Hintayin natin yan, update na yan, pagod na pagod yung mga kandidato ngayon, maaawa ka, May itim na nga Si Senator Ping Lacson ay nando sa Baguio, binigyan siya ng Lifetime Achievement Award ng PMA. Siya po Class 71. Tapos siya at si Senate President Tito Soto ay inendorso ni Mayor Magalong ng Baguio. Ayan. Maraming salamat po. Ganun talaga, Mahirap, ang politiko, mahirap tayong maging politiko ngayon. Tulad ng governor ng La Union, ang ini-endorso BBM Sara, samantalang siya ay taga Nationalist People's Coalition, ang kandidato ng NPC sa pagka-Vice President, si Senate President Tito Soto. Kaya, matindi, Hirap talaga. Halimbawa, sa Bicol. Sa Bicol po, normally, kung may solid Bicol vote, sabihin mo, magsosolid ang mga governor. Hindi Meron ng 3 gobernador sa Kabikulan na nagdeklara sa BBM Sara. Bagamat yung ibang mga local officials doon ay Lenny. Di ba? Ang inaasahan natin kung Bicolana ang susuportahan o Bicolano. Di ba? Yun ang expected natin. Pero si Governor Ko ng Masbate, Governor Kua ng Catanduanes, Governor Talyado ng Camarines Norte. Sino ba yung governor ng Camarines Norte? Si Migs Villaferte. Wala pang dinideklara yun. Pero magkaaway nga pala sila ng mga Robredo. So, di ba? Yan ang masalimuot sa politika Talagang hirap. Kaya, ewan ko ba, ba't sila nagpapakamatay na magpolitiko o kaya di ba? Yung mga hindi naniniwala sa survey, nire-respeto po natin yun. May mga nagsasabi, yung methodology, yung number of sample, yung samples, o yung respondents, mga question na dati na nating naririnig. Okay lang yun, huwag kayong maniwala sa survey. Pero ako, simple lang Pagsasamahin ko lang yung survey at saka yung actual na nangyayari sa baba. Tulad ni Senator Ping Lacson, kung nakikita niyo sa baba, sobrang dami sumusuporta sa kanya. Simple lang. Magpa-survey siya. Pag pumunta siya sa isang lugar, o kaya pa-monitor lang niya, pag pumunta ba sa isang lugar, may darating na 10, o yung kalaban ba niya, ilan ang darating? Diba? Yun po yung sinasabi ko. Tapos, kanina lang
may nagpadala sa akin ng video sa Caloocan. Ako po, grabe tao. Andun yung BBM Sara eh. Ay, andun ba si Sara? Anyway, andun yung BBM, yung unit team. Grabe tao. Eh, nag-aalala ako dyan, ha? Dapat yung social distancing, matupad pa rin. Pero alam nyo, may nabasa ako sa ibang bansa. Halimbawa sa Singapore, kapag naka-face mask ka, kahit walang social distancing, okay na. O, ganun na sila, ha? Ang nakita ko sa isang article tungkol sa Singapore, pagka naka-face mask ka, kahit walang social distancing, okay na. So, dapat matiyak na kung po pwede, yung mga halos magkapalitan ng mukha dyan sa mga kampanya, sorty, naka-face mask, ano? Kanina, nakita ko yung picture, talagang magkakapalitan ng mukha yung mga sumasalubong dun sa caravan. Grabe, ubod ng dami tao. Doon pa lang Caloocan, halimbawa, ano bang survey ng SWS o Pulse Asia sa Caloocan? O tapos, tingnan mo yung taong dumarating dun sa survey, simple lang. Doon, malalaman mo na kung kapanipaniwala yung survey. Ganun lang po yun. Well, anyway, maraming salamat mo sa inyo. At gusto ko rin magpasalamat kay Ate Jane. Pinadalan ako nitong, hindi po, Kuya Joel, nandito po ako. Pinadalan ako nito, hindi ko pa iniisip ko, baka ako ito parang yung pagkain ng ginagawa namin sa atin, yung cookies pulveron, titikman ko lang. Mm. Oh, gusto kitang pinapanood, sabi ni Liz. Kaya nga lang, sa bagal mo minsan magsalita, naiinip ako, kaya move ako sa next video. Sorry po. No, okay lang po yun. No problem po. Happy naman ako na marami din nanonood kahit mabagal ako magsalita. Baka ako nasusunod na Kuya Cesar sa kabagalang magsalita. Hindi putok to manamis-namis Ulitin ko nga, parang hindi ko na, ito ang ganda na itsura. Maliliit lang maliit. Parang lasang ko na. Ayan, pineapple. Parang lasang pineapple tart. Sarap. Doon sa mga nanonood na hindi masikmura yung kabagalan ko magsalita. Tapos sibog ako ng sibog habang kausap ko. Pasensya na. Pasensya na po kayo. Maraming salamat po sa inyo. Sumusuporta sa atin. May nagpadala naman sa akin ito. Last na to. Dunkin' Donut. Bale, may gamot naman Ulitin ko lang yung stand ko dun sa Oplan Baklas Oplan Baklas. Okay po yun. Meron pong dalawang pananaw dyan Ang pananaw po ng gobyerno, ng COMELEC, kapag lampas sa sukat, kahit nasaan ka man, napasukin kita.
labag sa batas yan, sabi ng COMELEC. Pero, meron po namang mga abogado rin nagsasabi, in fact, may Supreme Court ruling na ang sinasabi po ay kapag ka may bakuran ng may bakuran, huwag mong papasukin dahil trespassing yan. Ganun lang kasimple. Ngayon, parang ang napapansin ko, ang nagrereklamo dito lagi ay yung mga Kiko, Lenny supporters, ano? Ano ba itong COMELEC na to? Maka Marcos ba kayo? Maka BBM ba kayo? Hindi ba binabaklas yung BBM? Oh, yun ang sinasabi natin. Kaya dapat talagang magpaliwanag ng gusto dapat magpaliwanag ng gusto ang COMELEC dito. Kasi hindi naman po lalo na yung mga supporters na wala na sariling gasyon, hindi naman mura yung pagpapagawa ng tarpaulin na yun kung sa bakura naman nila. Basta dapat kung anong batas, yun ang sundin. Okay? Kaya lang, kung gaano karami abogado, ganun din ang interpretasyon sa batas. Nakarambakan lalaga. Salamat po sa inyo. Ay, ito, may nagme-message sa akin. Masyado ko kasi nagpapa-importante. Aba, galit. Pupunta rito para mainis. Huwag kayong pupunta dito sa page ko kung gusto nyo lang mainis. Kasi, gusto ko happy tayo. No? Pero kung gusto nyo magalit, okay din. Okay. Okay, maraming salamat po. Thank you. Bye-bye. Ingat po kayo.